Kaibigan, meron tayong nakita sa Facebook. Genuine na na motor. So ito. Actually mukhang gamit na siya. Parang surplus. Pero genuine na fuel pump motor. Yan. Kaya kailangan niya makita. UCT35 tapos may Mitsubishi ng genuine na fuel pump motor. Pag na kayong bibili sa Lazada kasi 1 month lang itatagal nun. Ito yung ating magaling na mekaniko. Magaling pero Si malamang. Alexis. Ang pulis pang Kalawakan. So ito, papalitan na namin ng fuel pump motor. Yung Vulcan. Na sakit sa ulo. Oh. Kasi mo tatanggal namin yung fuel pump motor. Tandaan, Tigas nga eh. pag nasira 17,000. Shareholder naman ako yun. Tinanong ko sa EA 17 daw. Oh? Na palagi madumi yung filter pag pinapalitan. No? Itim. Okay. Ano pa rin. Gisisit. Tapusit. Kaya kabitan natin. Tara. Post ko na to. Nakabit na namin sa tangke. Hindi na namin na-video kasi ang hirap magkalikot ng may hawak na camera. Inaayos na ni Master Date yung battery para ma-testing na namin kung gagana. Dahil kung hindi, goodbye for 5. Mga ilang buwan ulit. Na natin kung hanggang kailan ulit itatagal. Hanggang ilan ba? Original na yan. Genuine yan, genuine. Original part. Huwag kayong bibili sa Lazada Racing. Ilang kilometro na itatakbo nun. 4 na baba ka lang. Wala bang isa shoutout dyan? Ha? Shoutout Shoutout kay Master Pepe. Mr. Pipi. Ayan, moment of truth. Kaya lang, pakinggan mo tumatakbo yung Tumatakbo na rin utak ko ano, Nikot. Oh, Ayun, lakas. good sign, good sign. Teka lang. Moment of truth. Bilang tayo. 1, 2, 3. 3. Yo! Palong. Talaga? Ha? Ayos. Master Pepe. Balik ka agad ha. Baka pupunta ka pa ng Marilaki. Okay. Okay na, Master Pepe. Okay. Okay na. Magandang umaga mga kaibigan at nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Dan Can Ride. Ito, papasok tayo ng trabaho. Kagabi, yun nga, kagabi tumirik yung Vulcan. Ayaw mag-start. Yun na nga yung inaasahan ko talaga.
Di na naman gumana yung kanyang fuel pump motor. Kaya yun na nga mga kaibigan, yun na nga yung aking inaasahan. Kasi nga Lazada pa rin yung kinabit kong fuel pump. Pero kaya ko lang naman ginawa yun kasi gusto ko lang makasigurado para sa inyo rin, yung mga nanonood, kung sakasakaling balak niyang bumili ng fuel pump motor doon sa Lazada, para maiwasan nyo na rin yung mga pangyaring naranasan ko. Kala nyo bumili rin kayo ng pares na fuel pump para sa mga Vulcan nyo or sa Ninja 650 o C300, tapos bumiyahe kayo na malayo, di ba? Tapos doon kayo abutan sa mismong malayong lugar. Edi ano rin kayo, tirik din kayo, di ba? Di kayo rin napahamak, di ba? Kaya maganda, sinishare ko sa inyo. Kaya kahapon nung buwabiyahe kami ng anak ko, biglang namatay. So nung ini-start ko, parang hirap siya mag-throttle. Sabi ko, ito na nga yun. So sabi ko, nung ini-start ko, nung tumakbo yun, pinipili ko hanggat maaari makalapit doon sa bahay namin. Syempre, para pag tumiri kami, konti na lang yung lalakbay namin, di ba? So yun, tinawagan ko yung pinsa ko, mabuti sumunod siya. Yun, hinatak niya yung motor namin. Yun na nga, nung tumigil kami sa isang lugar, pinahinga ko yung motor siguro mga 30 minutes to 45 minutes. Tinaray ko siyang i-start. Pinapahinggan ko yung fuel pump motor kung tatakbo. Tumakbo isang beses pero nini-start ko ayaw tumakbo. Kaya yun. Kaya sabi ko pumunta ka na rito. Sabi ko dun sa pinsan ko, pumunta tayo na sorry po. Excuse me. So pumunta tayo na Makati ngayon. Papasok ako ng trabaho. Ito, enjoy lang natin yung yung biyahe. Ganun lang naman para hindi ka alam mo na, para hindi ka tamarin sa bawat biyahe sa pagpasok sa trabaho. I-enjoy mo lang. So enjoy lang natin yung bawat biyahe para hindi tayo tamarin sa pagpasok sa trabaho. So paano ba natin ma-enjoy? Kailangan palaging ready, kompleto ka sa gear, sa gamit, sa kapote, sa lalagyan, lahat-lahat, sa lisensya, sa ORCR, di ba? So kung gano'n, alam mo ready ka, ma-enjoy mo yung biyahe. Pero pag alam mong hindi ka ready, hindi ka kompleto sa mga gamit mo, sa requirements mo, syempre kakabahan ka, di ba? Ma-enjoy mo ba yun? Kailangan pumunta ng Kawasaki Muntinlupa mamaya. Tatanong ako kung meron silang available na fuel pump assembly. So parang huling tanong ko dati, few months ago, siguro mga nasa 9,000 plus. So ngayon, hingi ako na update sa kanila kung meron silang stock, sa magkano yung price nila. Kailangan natin bumili ng mga genuine parts. Huwag tayong bibili ng mga basta-basta na OEM, kasi para maiwasan yung mga bigla na lang tumitirik sa gitna ng kalsada, lalo na malalayo yung lugar na pinupuntahan natin, di ba? So mas maganda ang totoo na genuine orig parts yung bibili natin, kasi kagaya sa akin, expected ko rin naman na mangyari yun, kasi yun pa rin yung ginamit kong parts, yung sa Lazada racing na fuel pump motor. Gusto lang i-document kung talaga bang sa quality nila, or baka mamaya yung unang naikabit ko is talagang napatsyempo, palyado lang talaga. Pero yun, na-document ko na talaga di rin maasahan yung mga nabili kong fuel pump motor sa Lazada. Kaya tayo sa Makati. Pag Lunes, parang di masyado traffic, no? Kopya. Ingat-ingat, daming sasakyan. Pero enjoy. Oh, tara. Meron ako napanood na vlog may tambayan ng mga motor dito sa De La Rosa. Pero kakaliwa may isang street doon. Nakalimutan ko lang yung tambayan ng motor. Pero parang sosi yung lugar
Pang social eh. So wala, hindi ko nakita. Siguro banda dun pa sa kaliwa. Dito tayo sa Pilbet. Go, go, go. Go, bagal mo, main. Opya. Uuwi na. Teka, inasulat tong mga guantes ko. Kasi masusunog na naman yung kamay ko sa init ng araw. Yan, tara. Yung wallet ko baka mahulog. Alright. Sige, dito tayo. Uy, lalim. Oink. Nalak. Bawi na tayo. At di na siguro ako dadaan kay na airpot. At baka bukas daw sila magpa-check up. Pero ito, pauwi na tayo. At ako naman medyo may naramdaman pangangalay sa tuhod. Siguro kailangan ko na vitamin B complex. Parang nangangalay siya. Hindi naman siya masakit, parang ngalay lang yung tuhod. So, wala nang gasolina, magpapagas na muna tayo. At mabuti, pag tuwing Lunes talaga hindi masyadong traffic, ano, no? Bakit kaya ganun? Dapat mas matraffic nga kasi pasukan na naman eh, di ba? Galing weekend. Pero pag Lunes, papansin ko di masyado matraffic. Parang nawala yung shell dito. Papagas sana ako eh. Wala na akong gasolina. Kailangan na magpagas. Yung papagasan ko sana sarado na pala. Giniba na yung shell dun sa may South Super Highway. Hopefully makaabot pa tayo sa next na gasoline station. Pero okay lang, matipid naman to eh. Ang ganda ng Passion, no? Pwede mo siyang lagyan ng bag sa likod. Ayun, no? So parang secured naman siya. Nakatakot lang baka mamaya biglang manghablot. Pero di naman siguro. Ayun, no? Classic na classic ang itsura. Ganda. Ang dami kong gustong puntahan kaso walang masyadong oras. Gusto kong pumunta ng Nueva Ecija, ng Baguio, sa Batangas, kung saan saan. Kaso schedule ang kalaban natin eh. Napaka-busy kasi natin. Hindi naman tayo pwedeng mag-banjing na lang, di ba? Kasi marami tayong dapat bayaran, mga bills, di ba? May pamilya tayong binubuhay, yung mga umaasa sa atin, di ba? Hindi tayo pwede pa relax lang, diba? Kailangan natin kumayod. At yun ang talaga ang ano natin, ang buhay. Kailangan natin kumayod para sa pamilya. Kasi pag di ka kumayod, diba, ano papala na pamilya mo, diba? Wala. So maganda na rin yun, para nagiging busy tayo, nagkakaroon tayo ng exercise, diba? Kesa sa bahay lang tayo, magkakasakit lang tayo sa bahay nang walang ginagawa, diba? Kaya na magpapagas sa malapit na gas station. Meron dito malapit. Kaya alam nyo, pag mga ganitong papasok sa trabaho, ini-enjoy ko na lang. Ini-enjoy ko na lang yung bawat biyahe. Make sure ko na lahat ng mga kailangan ko dala-dala ko. Lalo na pag may mga checkpoint, diba? Kailangan dala mo yung mga papeles, yung mga tools, diba? Yung mga charger, lahat ng mga kailangan sa trabaho, sa biyahe, diba? Para enjoy yung biyahe. Kasi kung hindi natin i-enjoy ang bawat biyahe, ang bawat gawain, diba? Magiging ano yan, parang pahirap sa buhay natin, diba? Sasabihin natin stress, ganyan, stress tayo kasi inisip natin na stress. Pero hindi natin isipin stress to, diba? Mag-enjoy tayo, diba? Iisip lang natin yung mga isipan natin. Ito yung aking Mio. Maganda pa rin kahit luma na. Yan. Hindi ko tayo bebenta. Mahalin natin kung ano meron tayo. Kunti na lang, oh. Hindi pa niya tinapos. 55 pesos. Murang-murang gas per liter sa Clean Fuel dito sa may C5 extension. Diba?
Busog na naman ang Mio. Di pa talaga. Problema lang dito, walang ABS, kaya ilang beses rin akong dumulas dito pero awa ng Diyos, safe naman. Di tayo sumemplang. Pero kailangan ko talaga parepak yung ano na to, yung suspension, saka yung lagyan ng panibagong bola, saka yung pulley, saka belt. Maganda rin talaga na meron kang ano, no, meron kang pick up, no? Para kung sakasakaling masiraan ka yung motor mo, meron kang pwedeng sampahan ng motor para may uwi sa bahay. Kasi kahapon, swerte na lang, may pinsan ako, nasa bahay lang siya. So pinuntahan niya ako, niresyo niya ako, meron siyang dalang tali, panali talaga sa sasakyan yun, hinatak niya ako. Awa ng Diyos, yun, nakauwi naman kami ng safe. Buti na lang, di naman gaanong malayo yung pinagtirikan namin, kaya nakauwi rin kami agad sa bahay. Saka hindi kami masyado nahirapan sa pag-attack doon sa motor, diba? Medyo naangali lang sa kamay kasi kailangan mong kontrahin yung ano eh, yung handlebar habang hinihila ng ibang motor. Buti pa si Kuya, daming ginto sa kamay. Papalapag na dyan. Apo. Uy! Hindi ko siya naintindihan. Umuulang ako. Dito ako tumirik eh. Kagahapon. Parang gusto kong bumili ng pinya. Patikim ng pinya. Saan ako bibili? Wala yata. Saging na lang. Magkano pinya? Pinya. Ito, mukhang malulubat na ako. Bumili lang ako ng saging. Walang pinya. Di pa yata siguro panahon na pinya. Kaya ba?